Ang tutol sa realignment ng confidential file para sa seguridad ng Pilipinas ay kakampi ng China. O yan. Ang tutol sa realignment ng confidential file para sa seguridad ng Pilipinas ay kakampi ng China. O yan. Allies of VP Sara Duterte, including her father, former President PRRD, have criticized the alignment of ganyan. So ito, wala ho silang laging dinidikit. China and Duterte are allies. Yan ang kanilang propaganda. China and Duterte magkakampiyan. Hindi natin kaya ang mga Duterte siraan dahil matindi talaga sila sa social media. Siraan natin at tuloy-tuloy nating dikdikin ang China. Tapos ikabit na lang natin ang mga Duterte sa China. Tingnan mo, sabay silang malulubog. Yan ang nasa propaganda at kwento, script ng mga against sa mga Duterte. Kaya ito, halatang-halatang pinapapoy. After ditong banggaan, naglabasan to. Ha? After itong baga na to, naglabasan yung mga ganyang kwento sa X, sa Twitter. Naglabasan yung ganyan. Kasi nga ho, kailangan nilang idikit ang mga Duterte sa China. Para every time na nambubuli ang China, may isip nila, Duterte kasi. Duterte kasi. So eventually, dahil paulit-ulit nila sinasabi yung paniniwalaan na ng tao yun. Tama, mali. Naintindihan natin? Ganun no ang propaganda. I-connect mo lang kasi hindi nila kaya ng direct hit ang mga Duterte. Kasi yung confidential fund, nakarma nga sila eh. Napahiya sila dun. Diba? Akala nila, nakapunto sila. Lumabas yung kanilang extraordinary fund na hindi maipaliwanag. Dehado sila. So sabihin, alam nila na directly hindi nila kayang i-attack ang mga Dutertes. That's why hahanap sila ng issue. EJK, wala na yan. Hindi kakagatin na ng tao yan. Tinan mo yung pakuno nila na keso si Duterte, pinapatay yung mga tapos si Brosas keso magdedemanda kuno. Hindi naman kinagat ng tao eh. Eto, mukhang kakagatin ng tao. Mukha, possible. Ito possible to. Kasi nakakapikon nga naman ang ginagawa ng China. Okay? So, kailangan lang nilang dagdagan, paapuyin, tapos, connect mo lang kay Duterte. Ganun. So, wala mo na yan. Wala mo na Duterte. Ito muna. Banatan natin ng mga China. Anyway, talaga naman sira ulo eh. Ganun ang ganyan. Tapos, sa social media, idikit natin ngayon ng Duterte, China, Duterte. Tingnan mo. Eto I will bet my whole career on this. Pagdating ng 2020, just in case tumakbong presidente si BP Sara Duterte, ang sasabihin nilang propaganda laban against BP Duterte, ang si Sara Duterte ay malapit sa China. Yan ang gagamitin nila. Para yung mga Pilipino mapapag-isip. Kasi wala sila makitang sira eh. Confidential fund, hindi kumagat. Kasi bakit? Walang record si BP Sara Duterte na nagkaroon ng korupsyon. Walang record. Wala silang mahukay. Di ba? Lahat ginagawa nila, hindi nila mahukay. Wala silang mahukay. So ano ang pwede ikasira ng mga Duterte? China lang. Idikit lang nila ng idikit kahit sa China yan. Yun ang medyo, actually, nung iniisip ko nga, delikado yan. Bakit? Marami mauuto. Marami mag-iisip na, nakakainis tong China. So pag ito naging presidente, kakampihan ng China nito. Wag na natin itong boto. Diba? Pusta ko sa inyo, I'll bet on my career, yan ang gagamitin nila against the Duterte. Kasi lahat na ginamit nila, EJK, mamamatay tao, wala. Wapak, as in, confidential fund, wala. Lahat yun nag-ricochet sa kanila eh. Pero, pag China ang ginamit nila, nako, masasaktan, tatamaan.
Kasi ang Pilipino, galit na sa ginagawa ng China. Kasi nga, pinapaapoy ng media. Diba? Isipin nyo kung DDS ka, pag galit ka sa China, hindi mo na maiisipin galit ka kay Duterte. Tama, mali. Ngayon, diba? Ngayon, oo nga, tama. Masama talaga ang China. Masama. O kahit Duterte supporter ka, masama nga ginagawa nila. Oo nga, masyado na yan. Binabangga na tayo. O masama na yan, masama. Diba? Hindi, walang biro kasi kahit nga ako subconscious pag binakikita akong Chinese dito banggain ko kayo. Hindi totoo. Kasi nga parang nailalagay mo na sa ulo mo na itong mga to rude, itong mga to masama, bully. Kaya tuloy minsan naiinis ka na kahit wala naman dahilan. Basta may marinig ka lang na nabibwisit. Tanungin ko sa inyo, be honest with all of your heart. Pag nakakarinig kayo ng Chinese sa mga bansang pinupuntahan nyo, ano pakiramdam? Yung totoo. Yung totoo, di ba? Walang biro. Yung totoo. Kayo ang sumagot niyan. It's because subconsciously, dahil nga banat ng todo-todo sa media, ang Chinese ganito, masama, ang Chinese ay rude, ang Chinese binubuli tayo, lahat yan. So isipin mo na, mga Chinese, mga Chinese. Hindi mo alam, lahat pala na kinakain mo, galing China. Pati mga binibili mo dito sa Japan, galing din China. Pati mga binibili mo sa donkey, donkey ka ba ng donkey, galing naman China. Hindi mo na naisip yun, naisip mo lang, masama talaga yung mga yan. Walang kwenta talaga yung mga yan. Di ba? Ano talaga yung mga yan? Paingay-ingay. Ganun. Ngayon yan. Pero, ang goal lang nila, itong mga politiko na ito, i-connect lang nila ang China sa mga Duterte and they will win the election. Yun ang sigurado ko. Ma-connect lang nila. Kaya nga kung ako, magpapayo lang. Wag na muna magkomento si PRRD pagdating sa China. Kasi tandaan natin, yung mga nasa social media, somehow nakikita natin Diba? Nakikita natin nangyayari. Napapag-usapan natin. Pero yung mga tao sa kanto, ang iisipin kaagad nila, China, masama yan. China. O, China. Tapos pag narinig nila, totoo? Kakampi ni Sara Duterte ang China? Ayoko na maging presidente yan. Diba? Kasi nga, minsan gullible na lang tayo. Yun na lang ang trabaho ng propagandista nila I-connect ang China kay Duterte. Pag na-connect nila yun, panalo sila sa eleksyon.